Hello and welcome back to our channel. In today's video, we'll be talking about the part 2 of our video that we have created last time about the Code of Ethics for Professional Teachers. Doon po sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1, ilagay po dito sa baba sa description box yung ating link para po sa ating part 1 ng video na ito para po buo ninyong mapanood yung part 1 at saka yung part 2 ngayon na atin pong i-rationalize itong mga items. Mga items po ito na makakatulong sa inyo sa pagre-review para po sa inyong incoming long quiz and at the same time para din po sa mga items na magpiprepare sa inyo pagka po kumuha na po ng licensure examination for teachers. Okay? So, we will start with number 1. Academic marks must be based on what? Letter A, student behavior. Letter B, parental influence. Letter C, merit and performance. Letter D, teacher preference. Alam natin po ang teacher ay meron pong duty at saka karapatan na mag-determine ng academic marks ng isang estudyante, but yun po dapat ay naka-base sa ano. So sabi po sa Article 1, Section 1, dapat po ang academic marks ng estudyante ay naka-base lamang po sa merit and performance. Hindi naman po yun sa influence ng parents, hindi rin po sa behavior ng students, hindi rin po sa preference ng teacher. Lahat po ito ang Option A, Option B, at saka Option D ay subjective po yan. Dapat po ang pagbibigay ng grade ay hindi po subjective. Dapat po ay objective. So, paano ba natin masabi na objective yon? Kailangan po naka-base po sa merit at saka sa performance ng bata yung ibibigay na academic mark. So, the answer here in number 1 is letter C. Number 2. Thus, the Code of Ethics for Professional Teacher prohibits a teacher and a student to fall in love with each other. Sa mga tanong po na ganito, huwag niyo pong dagdagan at huwag niyo pong bawasan ng question. Basa natin ang question at i-analyze po natin at i-rationalize yung mga nandito na mga choices. Sabi sa question ay pinagbabawal po bang magkaroon ng relasyon si teacher at saka si student na ma-fall in love sa isa't isa. Letter A, yes, because it's unprofessional. Letter B, no. But students should be transferred to another section. Para ko po, hindi po ito pwede ang letter B. So, matanggal po natin dito ang letter B. Hindi pwede yan. Letter C. Yes, because teacher will show favoritism definitely. Maybe. Letter D. No, but the teacher shall exercise professional discretion to avoid special treatment to student. Ito po ay Article 8, Section 7. Hindi ba sinabi doon na, hindi sinabi doon na bawal makipagrelasyon. Ang sabi doon po ay, kung sakali nag-exist yung mutual na pagtingin between the teacher and the student, ano pong gagawin? Ang sagot po doon class ay no, hindi po nagpo-prohibit. Pero kahit po nakalala po ay hindi, dapat po magkaroon tayo ng professional discretion. So no po ang sagot, pero kailangan natin magkaroon ng tinatawag na professional discretion. So in this item, the answer is letter D. Okay? No, hindi po pinagbabawal na magkaroon ng relasyon. Kung sakali mag-exist man po yun, dapat po ay magkaroon po ng professional discretion si teacher para ma-avoid ang, sabi dito sa choice ng po ng letter D ay special treatment. Pero sa reality po, tatlo po yun. Special treatment, gossip, at saka scandal para maiwasan po yun. Yan po nakasaad sa Code of Ethics Article 8, Section 7. Okay? Number 3. A teacher must not accept gifts in exchange for. Hindi daw tatanggap ang teacher ng mga regalo. Kapalit ng ano? Letter A, attendance. Letter B, concession. Letter C, homework. Letter D, tutoring. The answer is concession. Hindi po tayo dapat tumatanggap ng gift kung may concession. Ano ang concession? Ito po yung kapalit. Yan. Or condition ng pagbibigay ng gift. So, huwag po tumanggap ha. Kapag may kapalit at saka may condition, tawag concession, hindi po dapat si teacher, hindi dapat pwede mag-accept ng gift. Okay? Yan po si number 3. Number 4 tayo. Teachers must help learners solve what? Anong tutulungan natin ng mga learners na ano? Siyempre, ano po? Financial? Hindi naman. Okay. Personal and academic difficulties? Maybe. Political issues? Hindi naman po ito. Letter D, religious. So, the best answer out of the choices is personal and academic difficulties. Okay. Tulungan po natin yon. As a teacher, kailangan po natin i-prioritize yung ating mga learners. So, kung may mga problema sila,
personal, maybe we can suggest, we can offer counsels, and most especially with academic difficulties, kailangan po natin silang tulungan sa kanilang pag-aaral. Okay, so yan po ang sagot sa number 4 po dito is letter B. Number 5, teachers must maintain cordial relations with. Saan na ba magkaroon ng cordial relations? Letter A sa parents, letter B sa government officials, letter C sa students, letter D media personnel. Sagot po dito class is letter A. Sa parents, kailangan magkaroon tayo ng cordial relation. Maganda ang ating relasyon sa ating mga magulang para wala tayong problema sa pag-update sa kanila. Kasi ang role po ng teacher sa mga parents po ay magkaroon po ng feedbacking and updates about the performance and deficiencies of the student. So, we should maintain cordial relations with the parents. The answer here is letter A. Number 6, teachers may engage in business if pwede mo negosyo ang teacher. Opo, mayroon mang kondisyon. Sige, tingnan natin. Letter A, pwede mo negosyo kapag it relates to school textbooks. Hindi naman yan. Okay. It does not affect teaching. Pwede. It involves students. It is endorsed by parents. The correct answer here, class, is letter B. Pwede kang magnegosyo kapag teacher ka. Siguraduhin mo lang na hindi ito makaka-apekto sa trabaho mo bilang teacher. And literally does not affect your teaching. So the answer is letter B. Number 7. Teachers must settle debts too. May mga utang mga teacher. Ano daw? Bakit kailangan natin bayaran ng utang? Letter A, to avoid gossip. Okay, maybe. Maintain financial reputation. Letter C, gain promotion. Letter D, impress students. Hindi po yun. The best answer here, class, is maintain financial reputation. Para wala po tayong hindi kagandahan na record sa mga financial matters, kailangan po nating bayaran ang ating utang para ang ating reputation when it comes to finances is very good as a teacher. The answer is letter B. Number 8, a teacher must live with dignity. Okay, alam natin yan. Letter A, only in school, only during class hours, at all times, only when observed. The correct answer is letter C, at all times. Sa lahat ng oras, kailangan nating mamuhay ng may dignidad sa ating neighbors, kung saan tayo nakatira, sa school, sa community, at kahit saang lugar, lahat ng panahon, kahit pa ang teacher ay mumuhay ng may dignidad. Okay, ang hirap ng requirement ng teacher, no? So, sana po ay inyo po yung magagawa kapag naging true teacher na kayo, kapag nakapasa na ng let at nagkataon ng trabaho bilang teacher. So, live with dignity at all times. Okay, that's the answer in number 8. Number 9 tayo. Mrs. Tommy sent gift for teacher A in order to have higher grades for her son. What should teacher A do? Okay. Binigyan po ito ng gift, pero tingnan niyo po ang question, situation, meron pong condition in order to have higher grades for her son. So this is the condition. So anong sabi natin? Hindi pwedeng tumanggap kapag may condition. So anong mga choices dito? Letter A daw. Accept the gift. After all, he did not ask for it. Okay. Hindi pwede yun. Accept the gift because it's free. Do not accept the gift. Ask the student to bring the gift to the principal. Hindi padala daw sa principal. Hindi naman. The answer is letter C. Do not accept the gift. Why? Because there is a condition. There is a concession. Para magkaroon ng mataas na grade. Binigyan ka ng gift. Hindi pwede. Do not accept that. Okay, the answer is letter C. Number 10. How should a professional teacher respond to unfair criticism raised by parents? Meron ng mga criticism na binigay ang parents sa mga teacher. Anong gagawin natin? Para tayo mag-react doon. Okay? Pakinggan. Listen to the criticism but discourage it. Ignore the criticism. Reject criticism outright. Hindi naman dito pwede na diretsuhan. Reject mo kagad. Probe into the criticism and joins the parents afterwards. Probe, ibig sabihin, hayaan mo lang muna. Then, maya-maya ikaw po ay mag-join ka. Mag-agree ka na sa criticism ng parents. Hindi pwede ang letter D. Hindi pwede ang letter C. Hindi pwede natin i-ignore. Kailangan, itong letter A, yung pinaka-the best lang dito na option sa lahat ng
choice dito. So, pakinggan natin ang criticism, pero kailangan nating i-discourage. Yan po ang sagot dyan. Letter A. So, number 10. 11. Teacher O tutors her students who have difficulty coping with math after class hours. Is her act ethical? Si Teacher O daw ay sinuturan niya yung kanyang mga estudyante na mahina sa math pagkatapos ng kanilang class hours, ng kanyang class hours. Ethical ba yon? Dalawa dito ang yes, dalawa din ang no. Anong sagot nyo? The answer is no. Letter C daw, no, that is unfair to other students. Hindi pwede yan. Letter D, no, she should be free after official time. Hindi rin po. Ay sabi natin, priority natin ay para sa pagtulong sa estudyante. So, ang sagot po dito, dapat class ay yes. Pero, ang letter A at letter B, parehong yes. Pero may condition. Ang sabi, yes, provided she receives just compensation. Kailangan, okay lang daw sa letter A, basta may karampatang bayad. Letter B, yes then, provided she does not require fee from parents. Anong sabi dun sa Code of Ethics? Ang sabi doon, hindi ka pwedeng maningil sa tutor sa pagtututor ng estudyante kapag ang tinututoran mong estudyante ay talagang hawak mo siyang estudyante ngayon. So, ibig sabihin, ito si Teacher O, hindi dapat siya mag-require ng fee. So, ang sagot po dito is letter B. Sir, saan yung time na kailangan magbayad kasi nag-tutor? Yun po sa mga estudyante na hindi mo talaga hawak yung estudyante na yun. Pero kung yung mismong estudyante mo ang tinututuran mo, walang bayad yun. Pero kung ibang estudyante na hindi mo hawak sa school year na yun, yun po ang may compensation. The answer is letter B for number 11. Number 12. Who is excluded in the definition of professional teacher in the Code of Ethics? So, sino daw po dito ang hindi kasama? Excluded. Ayan, excluded. So, sino hindi kasama dito? Si librarian ba? Si principal, si division superintendent, si master teacher. Ito class si principal, si superintendent at saka si master teacher. Lahat sila mga teacher. Bago sila naging principal, bago sila naging superintendent, saka naging master teacher, teacher sila. Ang kanilang kurso ay teacher talaga. Pero si librarian, hindi po. Hindi to teacher si librarian. Okay, so sino ang hindi kasama dun sa description, sa scope ng Code of Ethics? Si librarian, kasi hindi siya teacher. Okay? Meron pa ito, hindi lang si librarian. Sa school po, meron kang security guard, guidance counselor, school nurse, school dentist, hindi na po yung kasama sa Code of Ethics. Sino ang kasama lang? Sabi sa scope ay ang mga teachers lang po sa lahat ng school sa buong Pilipinas. So, the answer is letter A, hindi kasama si librarian. 13. No matter the degree of the offense of the student, the teacher shall. Letter A. Kahit daw kaano kabigat ng nagawang kasalanan ng estudyante, anong nga po gagawin ng teacher? Not inform the parents. Letter A. Not inflict physical harm. Not bring student to the principal's office, or all of the given. O kahit gaano kabigat ng nagawang kasalanan ng bata o misbehavior ng isang bata, corporal punishment po ito. So dapat po walang physical harm na gagawin sa estudyante. Bawal na po yan ngayon. Okay, sabi ng ating mga lawmakers, hindi na po pwede ang corporal punishment. So ang sagot po dito ay not inflict physical harm on the student. Kung yung gawin to punta kayo sa DSWD, ni-report kayo pag nanakit kayo ng estudyante. Wag naman. Okay? And answer is letter B. 14. Which of the following is not a commendable act of the teacher? Hindi kaaya-aya o hindi naman kagandahan na ginagawa ng isang teacher. Tingnan natin yung mga choices. Maintain dignified personality at all times. Hindi naman po yan hindi commendable. So maganda ito. Letter A. Okay yan. Recognition of God as a guide. Okay. Okay din. Recognize. Submission to the press. Any justifiable criticism about his colleague. Binalita daw sa press, sa media. Okay. Letter D. Transacting all official business through channels. Through channels. Tama din ito. So ibig sabihin, ang sagot dito ay letter C. Okay? Letter C pa ang sagot. Kung meron po kayong criticism about your colleague, huwag niyo pong dalhin sa media o sa press. Ano sabi dun sa mga previous sections natin na nakaraan? You will write your complaints, preferably in writing talaga. Isulat natin. Yan. Okay? Sige. Sasagot dito ay letter C. Yan po ang hindi
commendable na ginawa ng isang teacher. Answer po sa number 14 ay letter C. 15. How will a teacher show good reputation with respect to financial matters? O sabi natin kanina, kapag may loan ka, may utang ang teacher, ang gawin daw, bayaran ang utang. So, ibig sabihin, dito sa mga choices natin, ang sagot dito ay letter D. Settles his debts and loans. Binabayaran ang utang ng mga teacher kung meron man. Hindi naman ito pwede class ang sell t-shirts during PTA. Hindi pwede yan. Magbebenta ka ng damit at bag during PTA. Hindi pwede yan. Pays immediately the tuition fees that he borrowed. O ba, ibig sabihin, nang hiniram mo ang tuition fee, yung collection. Hindi pwede yan ha. Huwag nyo hiramin yung mga collection na yan. Pays the meals and snacks of the co-workers. Maubos ang pera mo dito. Nililibre mo lahat ng katrabaho. The best answer here is letter D. Bayaran niyo po ang inyong mga utang kapag kayo naging teacher at nagkaroon kayo ng utang. 16. Whose interest is the teacher's first and foremost concern? Very simple. Sino po ang ating top priority sa ating class? Siyempre po, hindi naman ang parents, hindi ang principal, hindi ang community. Learners. Yan po ang ating priority sa klase. Ang ating pong mga clients, which is mga students natin, pupils, elementary, students sa high school, and sa college. So, learners po ang sagutin sa number 16. 17. Miss Tara was transferred to the school in the farthest barangay because the principal and the supervisor saw her as a threat to their position. Oh, ano daw? Transfer si Miss Tala sa pinakamalayo na lugar sa barangay. Kasi, sabi ni principal at saka ni supervisor, parang threat sila sa kanyang posisyon. Ano kayang pwedeng gawin ni Miss Tala dito? Okay? Letter A daw, magsimula ng demonstration, magwiwelga sa principal at saka supervisor. Letter B, magpa-file ng kaso sa civil service. Letter C, seek redress of grievances. And letter D, all of the above. Obviously, hindi po pwede dito ang letter D. The correct answer here, class, is letter C. Okay? Magsimula ka muna sa grievance committee. Magsulat ka po ng inyong complaint. Hindi man pwedeng dumiretso sa civil service kasi court na po yun ang pupuntahan nyo. Sabi sa mga previous natin na mga section, sa kung mayroon po kayong complaint, okay, kailangan po ay isulat natin, preferably in writing. Okay, hindi naman pwedeng magwelga. Hindi po pwede ang letter A. Hindi pwede yan. Okay? So the first thing that Miss Tala should do is to seek redress and grievances. Okay. Yun muna. Okay. Letter C po ang sagot dito sa number 17. 18. You just passed the licensure examination for teachers. So, nakapasa ka daw sa LET. Na nag-apply ka, you applied for a job in a central school. The district supervisor promised you a position if you're willing to give a month's salary in advance. How will you react to this situation? Sabi ng principal, sabi ng supervisor ng district, kung willing ka daw na magbigay ng isang buong salary mo na isang buwan mo na salary, ibibigay mo daw, ay sigurado magkaroon ka ng posisyon. So, anong kaya ang gagawin mo kapag ganito ang sitwasyon? Baka mangyari ito sa inyo, ha? Sige, tingnan natin mga option. Accept the offer because it's hard to land a job. So, tanggapin daw natin ang trabaho. Yung offer kasi mahirap ngayon maghanap ng trabaho. Okay lang naman siguro yun, no? Kasi 1 month salary lang naman ang ibibigay. Then afterwards, tuloy-tuloy na panghabang buhay. Baka pwede ang letter A, ha? Baka pwede. Letter B, refuse to pay but apply to the position just the same. Huwag kang magbayad, pero patuloy mo pa rin yung pag-apply mo ng position. Okay. Letter C, accept the offer and mark the money to be used as evidence. O sige, tanggapin mo yung offer, pero markahan mo yung pera na binayad mo para pwede mong kasuhan at gamitin mong ebidensya yun. Letter D, report the case to a TV personality. Dahil natin sa media, report natin. Ang magandang gawin dito. Pag sumasagot kayo, dapat po ay medyo mabait tayo. So, ang sagot po dito, class, ay letter B. Refuse to pay. Ayan. Dapat po with dignity ang teacher. Pero, patuloy mo pa rin ang pag-a-apply. Huwag magbayad, ha? Pero kung minsan, sabi natin, masigit minsan, may palakasan at saka may under the table. So, good luck sa inyo pagdating nyo sa field. Pag naranasan nyo ito, kailangan nyo pong mag-isip ng maayos ng magdesisyon. Pero ngayon po, ang tinuturo ko sa inyo kasi kayo po yung mag-board exam, piliin po natin yung tama.
Because we are teachers and we are expected to do what is always right. Okay, what is morally good and avoid what is not good. So the answer is letter B. Refuse to pay. Huwag kayo magbayad ng mga ganyan under the table. Sa mga promises na yan, mga kumpadre system na yan. Hindi natin gawin yan. Pero patuloy pa rin ang ating pag-apply sa trabaho nating inaasam bilang teacher. Yan pasagot sa number 18. 19. The teacher is human being endowed with life for which it is the highest obligation to live with blank at all times, whether in school, in the home, or elsewhere. Ay daw, kailangan nating mamuhay ng may letter A, honor and pride. Maganda rin. Professionalism, dignity, sympathy, and understanding. Sige nga, tingnan natin, lahat ito po class ay positive lahat. Alin kayo dito yung bagay sa statement na ito. Kailangan daw po nating mamuhay ng may Ang sagot ay letter C, dignidad. Kailangan po meron tayong dignity. Sabi sa the teacher as a person. Kailangan meron tayong dignity. Okay, so tama siguro ang sagot nyo. Lahat kayo ay tama. 20. This is the last number. What should Miss Tala do with the complaints of Mrs. Kim Yao about her teaching strategies? May complaints daw si Mrs. Kim, parent po ito ng kanyang estudyante, sa kanyang teaching strategy. Sinugod siguro. Sabi, ano gawin kapag may nag-complain? Paano ka magturo ng isang parent? Sabi, letter A daw, dismiss the complaints. Bring the mother to the court. Sa korte lang magpaliwanagan. Letter C, hear complaints with sympathy and understanding. Letter D, strike back. Balikan mo si Mrs. Kim Yao. Sabi mo, hindi naman talaga magaling ang anak mo eh. Ano pa ang ating gagawin? Letter D? Hindi po. Sabi po sa Code of Ethics, ang dapat po natin gawin sa mga complaints ng parents. Ito po ay pakinggan with sympathy and understanding. So, yan po ang ating dapat gagawin. Okay? So, this is the last item and I hope you understand all of the rationalizations that we did from item number 1 and item number 20. Sa muli po, punta po sa description sa baba. Nandito po yung link ng part 1 para po makompleto ang inyong panonood sa lahat ng mga items na ating na-rationalize sa topic po na the Code of Ethics for Professional Teachers. Thank you very much for being with me and to the support to our channel. No problem, only solution. We provide only solution here. That's why there is no problem. See you soon on the next video.